Hello po! Hindi nakaka-register. Nakita ko yung Mare ko. Hi, Mare! Good morning! So, this is day 2. Dami. Day 2 of my Bangkok tour, and today we're going to a city tour, half-day city tour na kasama dun sa package na binuko ko. By the way, I booked this through Itineraries Travel and Tours, so check them out. They are legit travel agency and super maaasahan sila, guys. Huwag kayong matatakot mag-book sa travel agency, baka mapamahal kayo or what. Actually, mas mura pa siya. And kung sa hassle lang or sa convenience lang, yun actually yung binabayaran mo rin with travel agency. Actually, walang masyadong difference kapag nag-book ka ng sarili mo tsaka sa travel agency. Ang difference sa price, ha, kasi yung hassle naman na pag ikaw yung nag-book sa sarili mo, maghahanap ka pa ng hotel, iisipin mo pa kung paano ka pagdating mo sa airport. Lahat ng yun ipoprovide naman na ng travel agency. Tapos yung price niya, sobrang konti lang yung difference, guys. Kaya kung ako sa inyo, kung wala kayong time na mag-book ng tours nyo, mag-DIY, mag-book na lang kayo sa travel agency. But make sure to book only on a legit travel agency kagaya ni Itineraries Travel and Tours. Marami silang tours na available, guys. They have it in different countries, so check them out. And super mura, I swear. Anyway, so ngayon magpe-prep na tayo. Naligo na ako because our pickup time is at 8 AM. Shared tour yon, may mga kasama tayo. So mag-prepare tayo ng maaga. Time check, it's 6:55. Mag-prepare tayo ng maaga para at least makabili muna ako ng snacks from 7-Eleven. Or meron actually food or mga snacks sa baba ng hotel. Yung hotel pala na pinag-stayan ko is Hotel Ordinary. Ayan. Dito lang siya sa may Pratunam area. Walking distance lang siya sa Platinum Mall. And December's, malapit lang siya sa Pratunam Market. Kahapon naglakad ako, although mainit. Pwede ka naman mag-grab or mag-tuk-tuk. Pero I suggest maglakad ka na lang. Medyo mainit nga lang. Huwag ka lang maglakad sa katirikan ng araw. Pero malapit lang siya. Kung masipag ka maglakad, go, mga 10 to 15 minutes walk lang. Okay, sobrang haba la pala ng intro ko. I'm so sorry. Sobrang dami ko pang chika, but here's the part 2 of my solo trip in Thailand. Enjoy! Morning! So, nag-aantay lang tayo ng service for our tour today. This is my outfit. Arte. Dahil nasa kaartihan ko, hindi na ako nakabili ng breakfast sa 7-Eleven. Buti na lang they have a cafe dito sa baba ng hotel. So, ayan, na-pick up na ako and start na ng tour. Then, ito yung mga pupuntahan namin for today. Again, this is a free half-day city tour na kasama nung binook ko sa Itineraries Travel and Tours. So, ito daw yung first destination namin. Wat Ratchanada. Okay. Sabay-sabay. What's your name? Yui. Yui? Ka. The picture, this one is Ordination Hall, and that one is the castle. Castle. Sabay-sabay. So, this is the castle. Oh, they're so happy. This is the Ordination Hall. Ordination Hall. There's another hall here. And as a solo traveler, prepared ako to take my own pictures and video, kaya may dala-dala akong tripod. Bukod sa nakakahiyang magpa-picture sa ibang tao, syempre, other people are traveling din and they want to enjoy their time as much as possible, so I highly recommend you to bring your own tripod. O, diba? Maraming time para mag-emote. Nadaram. Warawihan. Nadaram. Warawihan.
天啊！ We're going inside this castle. ฮะ I left Papa. my shoe there. เอาเมื่อเช้าเหรอ Oh. เหรอ And then I'll give them. Hi. You're the welcome committee. Meow meow. You need to give 20 baht. Hala, feeling close ka na. Ala yung pusa. Feeling close siya. Nakayakap na siya sa akin. Baka feeling niya mama niya ako. Ah, sorry. Bye-bye muna. Feeling niya mama niya ako. Ah, may biscuit anak ko. Scarlett, how are you? Feeling close na yung pusa sa akin. Iwan tayo ng 20 baht. Sabi ng tour guide, umakyat daw ako sa taas kasi bata pa ako. Saka pwede ka mag-wish kapag umakyat ka. Ito yung akyatan. Ayan. Tsaka akyat. Sige, let's go. Tandahan lang tayo. Ito yung second level. Going up. Mahuhulashi ka talaga dito. Pero laban. Hello po. Sige po, sama ko po kayo. Say hi po to the vlog. Hello, Georgia. Hello po. Ayan, baba. Kaway po kayo. Hello. Hi. Grabe. Look at that. This sitting meditation. Ikat pa tayo. Walang nakalagay. Pero grabe, ganda ng mga temples nila. Super ganda. Heading up again. This time, ano na to? So, pupunta kayo ng Bangkok. Baon kayo ng energy. Oh my God, may basa. Baka madala sila. Oh. Ay. Hingal. This is the 6th floor. Ha? Andito na ako sa tuktok. This is the... I think ito na yung pinakataas. May mga basa lang. Siguro mag-moist. So, ito yung makikita nyo. Up here, this is yan siya. Ayoko na muna. Meron pa. Up. Ayun. Pero, nakatan pa ba? 6th floor to eh. Wala nang akyatan. Saan siya umakyat? Kabuhis buhay ito basa lang yung floor. So, ito yung paakyat. Siyempre. So, we're here on the top floor. And
Yung pinakatuktok. Ayan siya. Ayan yung view niya up here. Sabi pala ni Madam Tour Guide, pag nakaakyat ka daw dito sa taas, you can make a wish. So, ang wish ko ay world peace. Very Miss Universe. Hindi. Grabe, scary din. Kasi ang taas niya, this is on the 7th level. And medyo matarik pababa. Bababa na ako. Bye! So, as a tita, bababa na tayo. Mahihiluhin ako, guys. So, dahan-dahan lang. And paikot yung babaan. So, medyo nakakahilo siya. Careful lang. Tignan niyo naman. Ang tita niyo kapit na kapit. Nanginginig pa yung tubig niyan. That pala. This vlog is brought to you by Tita Georgia. Okay. Salon pass tayo mamaya. Opak, nagawa pang umawra bago bumaba. Parang hindi hinihingal. Near to the stair. Then you can eat. Then you take some picture there. Yeah. That one is one of the best university in our country. Next to the university, you can see the red building. That one is a Mahatan Temples. Mahatan Temples. So, ayan, may mga lugar na dinadaanan lang namin and hindi na kami bumababa. Ine-explain na lang sa amin kung ano yun. Yeah! Already for me. This one only can see from outside. So, right now, we're going to cross the river. Opo, tatawid po sa kabila. Ayun. Hi po kayo. Hi. Nandito po tayo ngayon sa Wat Arun. River of the King. Japraya River. River of the King. Sobrang cute nila and sobrang babait pa. Kaya ayan, feeling tour guide ako, 'di ba? Sobrang init. Fulashi check. We're going there. Yun din. Doon tayo pupunta sa Wat Arun. Kantay lang tayo ng boat. Hello po. Hello. Hello po. Ala. Help. Okay. Okay. Sabay po sini. Pupunta tayo sa Wat Arun. Kung mahihiluhin ka, magbonangin ka. Medyo magalaw dito. So, kailangan hindi ka mahihiluhin. Mabilis lang naman yung ride. Literal na tatawid lang talaga ng river papunta dun sa Wat Arun. Masaya rin siyang experience and maganda dun sa Wat Arun. Later makikita nyo siya. Pero ayun, kung matatakotin ka or mahihiluhin ka, mag-ready ka na lang. Saglit lang naman to na ride, tatawid lang talaga ng river.
Ay, thank you po. Bait ng aking mga momshi. Get the water. Ah, water is free? Thank you. May libreng water. Georgia, thank you. Hello. Hello, Georgia. How about you? So, nandito na kami sa Wat Arun. Uso dito yung magre-rent ka ng costume, tapos magpo-photoshoot ka. Na-research ko na yon before going here and medyo expensive kasi siya. Pero meron pala dito mismo sa loob ng Wat Arun. Yung nakita ko online, parang 1,500 baht for 1 hour of photoshoot. Iba pa yung rental ng costume, parang 300 baht siya. And yung offer sa amin dito is 2,000 baht for the whole group, total of 6 kami. So, divided into 6 yung 2,000 and then may kasama na yung costume and accessories. Take note lang na nasa gilid lang talaga to ng Wat Arun and parang tent lang siya. So, siksikan talaga and mainit. So, if particular ka sa ganon, you may want to check yung talagang mga studio outside ng Wat Arun na nagpaparent ng costume. Maarte tayo pero kuripot din at the same time. So, laban na to. Hindi nakaka-fresh to. Nakakaguluhan. Sa Wat Arun, kapag nag-rent ka ng costume, ang dami nag-video. Buti na lang pak na pak yung lipstick ko today. Lumaban. So, nabanggit ko nga na share kami in one photographer. So, pinauna ko na ang mga momshi dyan. So, meron silang mga group shots and solo shots. And syempre, ako rin later magkakaroon ng mga solo shots. Inaantay ko lang yung turn ko. I highly suggest din yung pagkuha ng photographer kasi ang hirap mag-picture kapag mag-isa ka. Yung mga photographers kasi alam na nila yung mga angles and saan yung magandang part para mag-shoot na hindi kita yung mga tao sa likod. While waiting, tinatry kong mag-shoot ng sarili ko pero struggle is real talaga kasi ang daming tao. Ang maganda pa dito, yung photographer, tinulungan niya akong mag-post, tinuro niya kung saan ako titingin, anong gagawin ko. So, hindi na ako nahirapan mag-post. Parang wala pang 10 minutes tapos na ako. Siguro mga 10 shots din yon or less than. Pero ang gaganda ng mga kuha niya. Ayan, share ko here yung some of my photos. Ang cute, diba? Tapos may naka-ready na siya na OTG ba yun? Basta yung connection para ma-transfer dun sa cellphone mo, either Android yan or iPhone. Ready na si kuyang photographer. Bibigay niya na sa'yo agad lahat ng copies after the shoot. And to my surprise din parang medyo edited yung photo or baka sa ilaw lang din yun. Pero ang ganda. So, I highly recommend this na gawin nyo to if gusto nyo magkaroon ng magandang photo here sa Wat Arun or pwede na rin siya as souvenir, diba? So, after ng mga kaganapan, binalik lang namin yung mga costumes and accessories and then yun, tapos na. On to our next destination, dito naman kami nagpunta dito sa Gems and Minerals. So from its name, ang binibenta dito is mga alahas, gold, silver, mga bato. And pinapakita talaga dito kung saan nila sinosource yung bato, saang parte ng Thailand, paano ginagawa. Meron pa yung video presentation bago kami mag-proceed doon sa area kung saan ginagawa yung mga alahas. Tapos doon naman sa area na nakadisplay na yung mga items, hindi na pwede mag-video. Ayan, makikita here kung gaano sila kabusisi sa kada piece na ginagawa nila. Nakaka-amaze din. So actually nakabili nga ako dito ng mga pasalubong from this shop.
Ang galing lang din na pinakita muna nila yung parang process and history. Tapos madadaanan nyo to bago kayo pumunta mismo dun sa shop nila talaga. As in, additional factor yon para makabili ka. I mean, na-realize ko na lang yon after kong mabudol. Charis. Well, ang ganda naman talaga ng mga gems and mga alahas. So, worth it naman siya. And ISO certified daw sila. At this point, bawal na mag-video so hindi ko na kayo masasama dun sa shop. Doon na tayo sa last destination namin which is dito sa Big B Farm. Pagdating namin dito, pinapunta kami sa isang room tapos in-explain nila isa-isa lahat ng benefits, lahat ng produkto na meron sila dito sa Big B Farm. Actually, bawal na mag-video from here. So, ayan. So, pakita ko na lang tong honey water na prepare nila for us. Grabe, sarap na sarap ako dyan sa honey water nila. So, napabili talaga ako ng honey. Medyo pricey lang siya, pero worth it naman. Royal jelly. It's a pure royal jelly. You can make in the morning. You can make that. Ayan ang reason kung ba't hindi ako pwede maging food blogger, Charis. Hindi siya masarap talaga, pero sobrang dami niyang magagandang benefits and gusto ko rin actually bumili, pero parang super pricey na kasi siya for me, so yung honey na lang yung binili ko. So, we're here at the Big B Garden, Bangkok, and I got budoled ng mga honey products. This is worth 2,100 something. Ayan. Since meron ako mga kasama sa group, ginawa namin parang may free kasi. So, parang pinagsama-sama na lang namin. Tapos, ayan. Pero feeling ko nabudol ako doon. Pero maganda kasi yung product nila. Maganda yung mga honey nila. Tsaka meron sila yung propolis na gamot sa cough. And saktong-sakto inuubo ako. So, try natin yan. In fairness, yung propolis na yon sobrang effective siya na wala talaga yung ubo ko. Aside dun sa mga in-explain sa amin sa loob, ang dami pa pala nilang products here outside. Ito na yung mga pagkain, lotion, basta all products with honey. Ito na yung last destination, then dinrop kami sa mga hotels namin. Ako, nagpahinga lang ako kasi in the afternoon pupunta akong Icon Siam. So, we're on our way to Icon Siam finally after mga almost 2 hours of booking. Nakabook na tayo, nakasakay na tayo. Sobrang hirap pala dito kapag Friday night or lalo na umulan pa ngayon. Ayan, no. Kanina pa akong 4 p.m. nagbook. Pero nakabook ako ngayon lang and ngayon lang siya dumating. Matraffic din ng ganitong araw. Sana bukas hindi na umulan. Kasi sayang yung oras. Anyway, yun lang. Sana marami pa akong mapuntahan tonight. Nakarating naman ako finally sa Icon Siam. Nasa listahan ko talaga to kasi maganda daw tong mall na to. Actually, ito daw yung isa sa mga favorite malls na puntahan nila Lisa Manoban. Malay nyo, diba? Makita ko siya here, Charis. So, we finally arrived here at Icon Siam Mall. Ay, gutom na ako. Buti na lang pagkain agad. Ang cute naman. Ang pagbati ni Kuya. Very demure. Food Haven. Sakto yung baba ko. Sakto yung baba ko kasi puro pagkain na siya dito. Tapos ito pala yung parang mini, parang, ano ba tawag dito? Parang indoor, indoor floating kinemerut. Ayun, may paganon sila dun. O, diba? May water. Excited na naman akong kumain. So, yung parang setup pala nila dito,
isang malaking hall siya na puno ng kainan. Tapos parang per area meron silang fini-feature. Like yung doon na pinanggalingan ko, doon yung for central region ng Thailand. Meron din sila yung northern region, eastern region. So may mga fini-feature na parang mga mga pagkain nila, ganun. Di ba may ganun din sa atin? Sobrang daming kainan dito. Sobrang na-overwhelm ako. Hindi ko alam kung saan kakain dito. Kaya paikot-ikot pa ako bago ako nakadecide kung ano yung kakainin ko. Gutom na ako niyan ha, kasi hindi pala ako nag-lunch. Meron akong paulit-ulit na nakikita na para siyang dim sum na may malaking shrimp. So, ayun yung una kong trinay. Mix it. Mix to. Parang gusto ko to. Ito muna try natin. Ayan. So, ito yung binili natin. So, taste test na natin. Tikman na natin. Excited na ako. Grabe. Grabe na yung gutom ko. Ayan siya. This is prawn. May chicken yata to. Ano ba to? Stick ba to o chopstick? Wait. Tingin ko stick siya. Tikman muna natin nang wala yung sauce. Hap. Talagang malalasahan mo yung shrimp. Buti na lang yung hotel, ang daming tubig. Sarap siya in fairness, tsaka mura lang, 100 baht. Buong-buo na yung shrimp, oh. Sinusaw ko siya dun sa sauce. Yung sauce niya, parang maasim na. Maanghang. Parang siyang suka pero hindi ganun katapang. Sarap. Bagay. Naubos ko na yung food. Pero ang maanghang yung sausawan. So, hanap tayo ng matanis. Gusto ko ng mango sticky rice. Ayan, nakahanap na tayo ng mango sticky rice. You have small one? 100. Okay. One. Nakahanap tayo ng sticky rice. So, try natin siya. Oh my God. Yung sauce. And then, ito siya. 100 baht. Ang hirap makahanap ng upuan dito. So, kinakain pa lang natin for the day ay sticky rice. Ito pa lang. Saka yung parang siomai. Masarap siya. Para siyang matamis na mangga, ipa-partner mo sa kakanin. Tapos hindi ko alam kung anong tawag sa sauce. Pero masarap. Parang coconuts. Sarap na kasi matamis ng saging. Ay, saging yung mangga. At hindi pa nga ako nabusog. Gusto rin itry tong pad thai na to. Pero ang dami kasing nakapila, ang daming bumibili. Tapos naalala ko, may sinadjust sa akin yung best friend ko, si Nicole.
Walang sayo, Nicole. Akin lang ang pad thai na to. Charis. Kakagaling niya lang ng Thailand before ako pumunta dito, so naniniwala ako sa kanyang recommendations. Wala lang, chika lang. So anyway, dun tayo pupunta ngayon. Ayan. Grabe yung dimension. Ayan, dyan ako nang galing. Grabe yung dimension, no? Sobrang ganda ng mall na to. Legit. Super worth it puntahan. Kasi super parang mamahalin ng hotel. Mukha kasi siyang hotel pero mall siya. And sobrang daming tao doon, no? Tataka ko ba't ang dami nila? Yun pala, sila yung mga mag-dinner cruise. Yung mga store dito, yung mga sosyalin, ayan, no? Hermes, Tiffany & Co, Dolce & Gabbana, Bulgari, Prada. Ang ganda dito. Ito na yung favorite kong mall. Wow! Kala mo may pambili. Tingnan niyo, oh. Ah, diba? Sige, shopping tayo dyan. Next time, balik ako dito. Yan, no, Fendi. Ah, yung next. Ito guys, itong dalawang to, ito yung super, pinaka-favorite brands ko. Wait nyo. Yan, no. Dior. Alam niyo kung bakit maganda tong mall na to? Kasi parang wala akong mabibili. Kundi pagkain. For now. Balik ako dito, bili akong bag. Wow! Feeling. Anyway, tayo. Nahanap ko yung parang may waterfalls. Dahil busog tayo, kailangan nating i-burn yung kinain natin. Tapos mamaya, kain tayo ulit. Ah, ito yung sinasabi nila na i-try daw dito. Parang podium yung atake nito. Well, commercial lang. Ito talaga yung tinutukoy ko, itong coffee shop na to. Pero hindi ko na trinay dahil ang target ko ay pad thai. And parang ibang dimension na naman yung napuntahan ko. Grabe yung sinehan, no? Bongga. Ay, wala yung ano. Dito yun eh. Dito dapat yun eh, yung fountain. Ay, yung ano, ba yan? Falls ba yan? Pero wala siya. Ito yung Starbucks nila. Here. Yun. So, ayun, ang sad lang kasi wala yung parang falls. Doon siya dapat. Ayun, no. Pero sarado. Or hindi siya gumagana. Magmakaawa kaya ako. Joke. Kala mo big thing kapag nagmakaawa. Anyway, tingnan natin yung Tipsamay kung anong pwede natin kainin. Feeling ko deserve ko naman kumain kasi hindi ako nag-lunch, no. Pero busog pa rin ako actually. Kaso wala naman akong gagawin dito. So, kakain na lang tayo. Tipsamay. Tingnan natin kung magkano dito. Ayan, pad thai. Pero grabe. Isang pad thai. 500 baht. Ay, ito may 100 baht lang. May nabiniwan. Ayan. Diyan tayo sa maliliit lang. Okay. Ayan siya, oh. Yung pad thai. Tipsamay. Ayan. Let's try. One on two. Ayan. Finally, makakakain na tayo sa Tipsamay.
Sikat to eh. Sikat to. Alam ko meron silang Michelin star or gourmand ba yun? Hindi ko alam. Wow. Thank you. Thank you. And then, meron siyang lime juice. So, aralin natin kung paano siya. Sabi, how to eat pad thai. Taste before adding lime juice, condiments, and ground peanut as you like. Adding chives, bean sprout, banana blossom as you need. Mix together and ready to eat. Okay. So, tikman daw muna natin. Sarap. Lime juice. Ito, ang lalaki. Peanut. Manamis-namis siya. Para mas masarap pag maraming lime juice. Small size lang to pero parang hindi ko kaya ubusin. Sorry kung natakam kayo or nagutom kayo sa video na to. In fairness dito sa pad thai na to, masarap siya. Para siyang fusion ng palabok tsaka Korean japchae. Gets nyo ba? Gulo ko, diba? Anyway, let's go shopping! So, hindi ko makita yung even boy. Kaya, dito na lang tayo sa Watson's tumingin. Anyway, pares lang naman mga make-up. Ito sale. Buy one get one free. 159. Kano ba yun? So, yung jellyfish. Hala. Ayan yung famous na ano ba yan? Yung parang powder. This is Catidal. Nakasale siya dito sa Watson's. Pero hindi ko alam kung mas mura nga ba to. Kasi ito yung gamit ni Lisa. Ano yun? 11 yata yun eh. Nahanap natin yung nag-iisang ito na lang yung nag-iisang number 11. Ito yung gamit ni Lisa sa Bulgari niya na event. Sabing hindi bibili. Tada! Fail. Nakaka-amaze yung ganda ng mall na to. Very social siya pero parang hindi naman nakaka-intimidate masyadong mag-ikot-ikot. Nag-ikot-ikot lang ako saglit and then I decided na pumunta ng Big C, yung malaking Big C na malapit sa Central World. Try ko na lang mag BTS kasi sobrang daming nag-aabang ng tax.
Let's go. So, tatry natin mag-train going to Big C kasi sobrang daming tao nag-aantay ng taxi. Baka buti tayo ng siyam-siyam. Sana hindi ako maligaw. May pagka-LRT yung vibe nila dito, tas ayan parang EDSA, charis. O 'di ba, parang LRT na LRT pati yung kulay, pero walang tulakan, char. Anyway, kaya ako nakapag-train kasi nag-purchase ako nung BTS Rabbit card. Ayan yung pinick up ko din sa Klook booth when I arrived in the airport. I paid 500 pesos. Pero upon checking ngayon, mas mura na siya. Di ko alam why. Pero buti na lang bumili ako niyan kasi sobrang daming nag-aabang ng Grab and taxi and ayokong masayang yung oras ko doon. Saka sanay naman ako mag-commute kaya bumili din ako talaga nung card and para ma-experience ko din yung commute here in Thailand. Nag-grab lang ako kasi tinatamad ako maglakad. Pero at least now, ayan, na-try ko na. May iba-iba rin silang colors ng train, iba-iba yung routes nun. And magkakakonect naman yun sa isa't isa, yun nga lang medyo mahabang lakaran lang talaga. Ayan o, ang traffic, buti na lang hindi ako nag-grab kundi wala na akong mapupuntahan. In fairness dito, kahit gabi na, hindi siya nakakatakot maglakad. Kasi meron talaga silang walkway papunta dun sa mga landmarks na malapit dun sa station na binabaan mo. Sana magkaroon din tayo ng ganito dito sa Pilipinas. I think maraming sisipagin maglakad kapag ganito. Ayan ka pala, Big C. Ayan siya. This is Central World. Tapos nandun yung Big C sa kapila. Pula, she check. Wakar, the versos ng lola nyo. Finally, nahanap ko na yung Big C. Dito lang siya sa tapat ng Central World. Sa Central World. Tapos pupunta tayo ng Big C. And hula she check. Hulas na hulas. Puso ni Nastin. Ay, init ito mga hati. Sobrang hulas na kasi nag-train ako. Tapos ang hirap kung paano pumunta dito. Wala kasing mabook na taxi. Hindi nakaka-fresh. Uy, pero good thing nahanap natin yung Big C. So, let's go. Until 2 AM pala yung Big C dito. Ito yung Big C na malaki. Super Center yata ang tawag. Big C Super Center sa tapat ng Central World. It's open up until 2 AM. Let's go! So, ayan siya. Para siyang supermarket. Grocery. Dito daw murang mamili ng pasalubong. Pero magpunas muna tayo ng pawis dahil uubuhin na naman tayo mamaya. So, eto siya. Yan. Grocery siya. Grocery type. May health and beauty. Talagang parang nandito na rin lahat siguro. Tignan natin kung anong mga mabibili ko. Milk sweet. So, ayan, grocery ang atake ng ate nyo. Pumunta ako ng Thailand na 10 kg lang yung maleta ko. Kasi plan ko talaga na bumili ng maleta dito tapos dun ko na ilalagay yung mga pasalubong. Ito kasing trip na to is more on gala, shopping, lamon, ganun, char. Pag nagta-travel kasi minsan feeling ko anak ako ni Henry C. no? Wala pa kasi ako sa slow travel era. Nasa phase pa ako na syempre minsan lang ako makapunta rito. Kailangan matry ko lahat, mabili ko lahat. Tapos saka na lang ako problema pag uwi ko pagdating na ni Judith. Charis. Nakita ko yung Mare ko. Hi Mare! Hi! So ayan na ang last gastos for tonight. In fairness, mas mura yung maleta dito compared sa Platinum Mall. And bill reveal, eto na!
Char. Kaya I always appreciate yung mga pasalubong kahit small thing lang. Kung wala, okay lang din kasi hindi naman talaga obligadong magbigay ng pasalubong, no? This is the end of part 2. Yes, may part 3 pa. Sana may natutunan kayo sa mga pinagdaanan ko and sobrang thank you sa panonood. Hey Gorge, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe and see you on the next one. Bye!